Hello everyone, welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang mga kasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga sandaling ito. Tayo po muna yumuko at manalangin bago tayo magsimula. Lord, thank you sa oras na ito sa aming pag-aaral ng salita. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Iunat niyo rin po yung mapagpalang kamay sa lahat ng mga nakatune in sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, O God. Salamat po, purihin ka. Pangalan ni Jesus. Holy Spirit, thank you. Kayong aming dakilang guro sa pag-aaral na ito ng salita. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, welcome po sa kabuuan ng GCSGO, Kamarin Family. So, welcome everyone. At sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines. At maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Welcome po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. So, sa oras na ito, kunin na po natin ang ating Bible at pupunta na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. So, buklatin natin ang ating Bible sa Ephesians 5:11. So sabi rito, have nothing to do with the worthless things that people do, things that belong to the darkness. So instead, bring them out to the light. Tagalogin natin, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Thank you once again, Lord, sa aming pakikinig ng salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat salitang aming mapapakinggan, naway ito'y may ukit ng malalim sa kalagitnaan ng aming puso. Salamat din po sa kapahayagan ng salita. Holy Spirit, thank you also. You are a great teacher sa oras na ito, Panginoon. Father, we thank you. Tulungan niyo rin po ako ipahayag ko yung salita, Lord, without interruption, O God. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, nais ko pong ibahagi po ang title ng ating pag-aaral is about the negative consequences of celebrating the Halloween party. Okay. Dahil itong month of November po, pagdating po ng November 1 ay sineselebrate po ng karamihan yung tinatawag na Halloween party. So, dapat maunawaan natin ito. Ito ba ay dapat ba sineselebrate pa po ito? Okay? At pag sineselebrate ba ito, ginagawa ba ito, ano bang nagiging negative na consequences nito? Okay? Pag sinabi pong consequences, ang ibig sabihin po niyan ay kahihinatnan. Okay? So, ano po ang negatibong kahihinatnan pagka sineselebrate itong tinatawag na Halloween party? Okay? At alamin din natin kung saan ba ito nagmula. Okay? Yung Halloween party ito. At ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Okay? So, anong mangyayari pagka ito ay ika nga tinatangkilik mo? Halimbawa, lalo na ikaw ay Kristiyano. So, ano yung mangyayari? So, yun po yung ating aalamin. So, ibubunyag natin, i-expose natin, okay, ang gawain ito ng kadiliman. So, honestly speaking, Halloween party is, ito po ay works or gawain ng kadiliman. Okay? At nais ko pong sabihin ng katotohanan that Halloween party is evil. Okay? That's truth. So, ibig sabihin, Halloween party, masama po ito. At hindi po ito nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Okay? So, actually, dito sa ating foundation verse, malinaw po. As a Christian, kung ikaw ay Kristiyano ngayong nanonood, o maaring hindi mo pa tinatanggap si Lord o tinanggap mo na si Lord, okay? So,
sa mga tumanggap na kay Lord, okay, anak ng Diyos, so hindi po ito karapat-dapat na tangkilikin ng mga anak ng Diyos. Ngayon, sa mga hindi pa naman tumatanggap kay Lord, na ngayon nakikinig, hindi pa naman huli ang lahat. Okay? So, yun po. So, sabi nga po sa ating foundation verse, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. So, Halloween party ay wala pong maibubungang kabutihan ito para sa atin. Amen? So, napaka-importante po na maintindihan po natin ito. Bakit? Sabi po kasi ng Bible sa Hosea chapter 4 verse 6, many people are perished. Why? Because of lack of knowledge, lack of wisdom. So, maraming mga tao napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Okay? Kaya nga dito sa November 1, dahil nga po maraming tao ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan, akala nila, maganda itong ginagawang celebrate ng Halloween party. Akala nila tama, akala nila nakakalugod sa Diyos. Hindi nila alam na mayroon yan negative consequences. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo, yung 6, okay, na negative consequences o ibubunga, okay, na hindi mabuting ibubunga sa mga tumatangkilik nitong Halloween party na ito. So, babanggitin ko po sa inyo yung major na 6 na hindi magandang mangyayari sa mga tumatangkilik nito. Kaya nga sabi dito sa ating foundation verse, so, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Amen? So, ang pagse-celebrate po ng Halloween party, wala po itong ibubungang kabutihan. Kundi, ang dulot nito'y kamatayan. Amen? Yun ang katotohanan. Kasi, Halloween party is evil. Amen? Sa halip, sabi ng Bible, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya ngayon, ibubunyag ko po sa inyo ang negative effects ng Halloween party o negative consequences ng Halloween party. Amen? Okay, so bago natin puntahan yung 6 na major na masamang kahinatnan ng mga tumatangkilik nitong Halloween party, alamin muna natin. So, ang tanong muna natin ngayon, unang tanong, what does Halloween party mean? So, ano ba ang kahulugan nitong Halloween? Halloween. Okay? So, take note the word Halloween, so literally means the evening before All Hallows Day, Hallows Day, or All Saints Day, celebrated on November 1. So, November 1 po kasi sineselebrate. So, gabi, okay, sabi dito, bago yung November 1, sineselebrate po yung Halloween party. Okay? And Halloween as also the short name of All Halloween. All Hallows or evening and Saints Eve, which is celebrated on October 31. And the origin of the meaning of the Halloween o Halloween as a night filled with candy, trick or treating, pumpkins, ghost, and death. Okay? So, yun po. Now, tingnan naman natin yung history ng Halloween. Ano ba ang history ng Halloween na ito? Ang alamin natin. So, the origin of Halloween, so para maintindihan natin, as we know, it began over 1900. Amen? 1,900 years ago. Saan? In England or Ireland, and England ay Ireland and northern France. So yun po ang history nitong Halloween na ito. So the origin of Halloween, as we know, it began over 1,900 or 1,900 years ago in England. Okay? Ireland and northern
France. So, yun po ang history ng Halloween na ito. It was a Celtic druids or revered it as the biggest holiday of the year and emphasized that day as the time when the souls of dead supposedly could mingle with living. Yan. So, supposedly could mingle. So, yung mga patay daw na ito ay makikasalamuha o makihalubilo sa mga buhay. So, yun po yung kanilang paniniwala dito. Okay? So, yun po mga kapatid. And another tradition is the Druidic belief that during the night of November 1, demons, witches, and evil spirits freely roam. Amen? The earth with joy to greet the arrival of their season. Okay? So, yung mga demons, mga witches, and evil spirit, malaya na silang maglibot. Maglibot o magpagala-gala sa lupa. With joy. Sabi yan, to greet the arrival of the season, of their season. So, the long nights and early dark of the winter months. Amen? So, yun po yung paniniwala nila dito. Yan. So, ang tanong, tama bang tangkilikin o i-celebrate ng mga Kristiyano tuwing November 1 itong Halloween party? Amen? So, yan ang dapat natin maintindihan. Hindi po tama. Why? Sabi ko kanina, Halloween party is evil. Okay? Halloween is evil. Masama. So, hindi po ito karapat-dapat tangkilikin o i-celebrate. Okay? Ayon po sa salita ng Panginoon. Amen? Okay, so, next question natin sasagutin. What will happen if you continues or what are the negative consequences of celebrating the Halloween party? So, ano ang magiging masama, negatibong magiging kahinatnan ng pag-celebrate ng Halloween party? Or sa ibang tanong, what will happen if you continues follow or to walk this traditional celebration, ungodly doing or unbiblical living? So, ano yung mangyayari kung ipagpapatuloy mo itong susundan ang mga yapak na ito ng mga traditional na pagsiselebrate ng tinatawag na ungodly doing, unbiblical living? Or kanina na banggit ko rin yung isang tanong na what are the negative results or consequences of celebrating the Halloween party? Yan. So, I will give you 6 major. Okay? So, ano po yung 6 na major na ito na magiging negative effect or consequences na mararanasan ng mga taong nagse-celebrate nito o tumatangkilik ng Halloween party? Number 1, pakinggan po natin, take note po natin, He will not please you. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Ang Diyos ay hindi malulugod sa iyo. He, that means God. So, He will not please you. So, hindi malulugod si Lord sa iyo. Ang paalala sa atin ng Diyos sa Romans 12 verse 1 and 2, ang sabi ng Panginoon, so then, my brothers and sisters, because of God's great mercy to us, I appeal to you. So offer yourselves or your lives as a living sacrifice to God, dedicated to His service, and pleasing to Him. Nakalulugod sa Kanya. This is the true worship that you should offer. So do not
conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God and what is good and is pleasing to Him. Amen? Tagalogin natin. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo at sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen? So anong reminders dito ng Lord? Ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Banal, kalugod-lugod. So ang pagsamba o pagdiriwang ng Halloween party, yan po ay hindi banal sa paningin ng Diyos. Hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon ay anak na ng Diyos, o tayong mga anak ng Diyos, okay? So hindi na natin dapat tangkilikin ang celebration na ito ng Halloween party. Why? Because ito ay pagsamba o pagsiselebrate, ito'y gawain ng mga pagano. Pag sinabing pagano, ibig sabihin, walang Diyos. Amen? So ang Diyos natin ay ang Panginoong lumikha ng langit at lupa. May-ari ng buhay mo, buhay ko. Siyang dapat nating sambahin. Kaya sabi ng Bible, offer your lives unto the Lord as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Do not be conformed to the system of this world. Kaya as a Christian, so hindi na po tayo makikisang-ayon dito sa pagsamba o pagdiriwang ng tinatawag na Halloween party. Salungatin na natin ito. Amen? At ito po ay hindi po talagang nakakalugod sa Diyos. Kaya nga sabi sa ating binasa sa Romans 12 verse 2, sabi dito, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Yan, baguhin natin ang isip natin. Sabi diyan, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Yan po mga kapatid. Unang-una, pag tinatangkilik po ito, hindi malulugod sa iyo ang Diyos. So, hindi malulugod ang Diyos. Amen? At siyempre, dahil hindi malulugod ang Diyos sa iyo, so, ano pang mangyayari? Pangalawa, okay, negative consequences of celebrating the Halloween party. The second is, it is detestable in the sight of our God. Pag sinabing detestable, ibig sabihin, kasuklam-suklam. Karim-marim sa paningin ng Diyos. So, it is detestable in the sight of our God, and He take away the blessing upon you. So, sa madaling salita, ito ay kasuklam-suklam o karimarimarim sa paningin ng Panginoong Diyos. Amen? At dahil ito ay kasuklam-suklam, so yung mga pagpapala na darating sa iyo, malinaw, sabi dito, He take away the blessing upon you. Amen? Ibig sabihin, hindi ka pagpapalain ng Diyos pag ginagawa natin ito. So, hindi ito nakakalugod sa Diyos. Amen? Lalo na yung mga nakikipag-usap sa mga patay. Tapos, sumasangguni pa sa pamagitan ng spirit of the glass. Yan po ay karumal-dumal sa Panginoon. Basahin natin, Leviticus 19:31, ano sabi roon? Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga patay, sa mga manghuhula,
kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Di ba? So, hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Kasuklam-suklam po ito. At dahil hindi kalugod-lugod sa Diyos, so yung mga blessing na darating sa iyo, alisin ng Panginoon. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. So kung gusto mong pagpalain ng Diyos, gusto natin pagpalain ng Diyos, huwag po tayong sumang-ayon sa mga ganitong gawain. Amen? So yun po, mga magulang, mga kapatid. Yan. Deuteronomy 18, chapter 18, 10 to 13, sabi ron, sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Ang mga mananawas, ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sumasangguni. Mga spirit of the glass. Karumal-dumal po kay Lord yan. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito, kasuklam-suklam ni Yahweh na inyong Diyos. So, ibig sabihin, ang Halloween party na ito, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Take note, sabi ng Panginoon, pakatatanda ninyo na iyan ang dahilan. Kaya, niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Amen? So, lubos tayong maging tapat sa Panginoon. Sa lamang ang ating sambahin. Sa lamang ang ating paglingkuran. Amen? Hallelujah. Yung mga dapat i-celebrate natin yung naayon sa Biblia. Ano ba yun? For example, the feast of the Passover. Yan. Celebrate natin. Sabi nga ng Panginoon, yun, dapat ipagdiwang magpakailanman. Yun, the feast of the Passover. Amen? Hallelujah. Paghalaga po na ito i-celebrate natin. The Feast of Tabernacle, yan. Napaka-important yan. Celebrate natin. Pagdiwang natin yon. The Feast of the First Fruit. Pagdiwang natin. Yun yung paniwalaan natin, mga kapatid. Yun po yung mga biblical nating dapat i-celebrate. Okay? So, yun po yung pangalawa. Na negative consequences. It is detestable. Kasuklam-suklam, karimari-marim sa paningin ng Diyos. And He will take away the blessing upon you. Pangatlo. Okay? You will experience God's wrath. Yun. So, pag ginagawa natin itong mga hindi nakakalugod kay Lord, mararanasan mo o mararanasan ng mga taong ito ang galit ng Diyos. Amen? Galit po ang Diyos sa mga ganitong kasamaan. Ito po ay masama sa paningin ng Diyos. Sabi ko kanina, Halloween is evil. Yan. So, Romans 1:18, sabi ron, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Amen? So, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Saan? Laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Amen? So, ang Diyos ay galit sa ganitong uri ng kasamaan. Amen? Kaya nahahayag ang galit ng Diyos pag ito'y ginagawa natin, pag ginagawa ito dahil hindi ito nakalulugod sa Panginoon. At ang matindi rito, ang galit ng Diyos, sabi nga sa Book of Exodus 34 verse 7, sabi ron, He passed through and visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. Amen? So, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo ay patuloy kong ipapatawad ang kanilang kasamaan.
pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at magpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Yun yung galit ng Diyos. Hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ang pagpaparusa niya. Pag tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pag ginagawa ng isang tao ang hindi nakalulugod sa Diyos, nandoon ang galit ng Diyos. Amen? Kaya galit na galit po ang Diyos pagka sinasamba natin itong mga tinatawag na Halloween party. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po ito kanais-nais tangkilikin ng tao, lalo na sa mga anak ng Diyos, na mga totoong tumanggap kay Kristo. Amen? Hallelujah. At ang malungkot nga po ay nadadamay ang mga kabataan na walang kaalam-alam sa katotohanan. Kaya na po importante po na malaman natin ang katotohanan. Dahil sabi nga po ng Bible sa John chapter 8 verse 31 and 32. So if we continue, kung tayo magpapatuloy sa pagsunod sa aral ng Diyos, sabi ron, magiging malalaman natin ang katotohanan. Sabi ron, at kapag nalaman natin ang katotohanan, if we know the truth, so the truth shall set us free. Amen? So ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay, so yun po mga kapatid. Okay, so yun po yung pangatlo. Ayan. Pangatlo. And then, pang-apat na tayo. Mabilis lang po ngayon. Okay, pang-apat. Ang pagse-celebrate po ng Halloween party, o ika nga, pagdiriwang po nito, alam nyo po ba, na ito po ay nag-iimbita o nag-i-invite ito ng mga evil spirits. And it brings death. Yan ang masaklap dyan. Kapag ito ay sineselebrate, pinagdidiwang po ito, alam nyo na ang nabibigyan ng katuwaan, ang nabibigyan ng kaluguran nito ay si Satanas. At pag ito ay pinagdidiwang ng mga taong hindi alam ang katotohanan, nag-i-invite ito ng mga evil spirit. Imagine mo, magmamaskara ng mga bungo, and then magmamaskara ng mga may sungay, tapos nakadamit ng mga kulay itim. Talagang karumal-dumal ito sa Panginoon. Kaya ang natutuwa dito, si Satanas at yung mga evil spirit. Sila'y nagpipista, yung mga masasamang espiritu. Kaya nag-i-invite ito ng mga familiar spirit. Nag-i-invite ito ng mga evil spirit, yung mga masasama. At ang masaklap nito, it brings death. Nagdadala po ito ng kamatayan. Ang hatid po nito ay kamatayan. Okay, patutunayan ko po sa inyo na ito po ay nagdadala ng kamatayan. Hindi kaila sa inyo ang nangyari ng celebration ng Halloween party. Ang tawag po dito ay trahedya sa South Korea. Amen? Na nagkaroon sila ng Halloween party. Saan? Sa Itaewon. Amen? Itaewon saan yun? South Korea. Alam nyo kung anong nangyari? According to the news, ang naging resulta po ay may namatay. Ito yung tinatawag na negative consequences of celebrating Halloween party. Nagkaroon ng trahedya sa South Korea kasi nagkaroon sila ng Halloween party sa Itaewon, South Korea. So anong naging negative consequences nito? Namatay ang halos 153 katao at may 133 ang sugatan according to the news. Yun ang katotohanan. Ang cause ng kanilang ikinamatay ayon sa news ay dahil sa cardiac arrest. Dahil sobrang dikit-dikit ang mga tao. Halos hindi mahulugan ng karayom. Sa sobrang dami ng tao. Dinayo po ang lugar na yon. Celebration nila ng Halloween party.
Dikit-dikit ang tao at nagkaroon po ng tinatawag na cardiac arrest yung mga tao roon. Ibig sabihin, hindi na sila makahinga. Subukan yung panoorin, nire-revive pa yung mga hindi na makahinga, hindi na talaga nabuhay. Daming namatay, almost 153. 133 sugatan. Dahil sa dami ng tao, nagkaroon din po ng tinatawag na stampede. So, dinumog ng mga tao ang lugar na yun. Yung pangalan po ng lugar ay Itaewon o Itaewon. Okay? South Korea. At karamihan po doon ay mga young people. Mga kabataan. Ayun ko, dami ngayong kabataan na talagang nawiwili dito sa mga concert sa Korea. Daming mga nawiwili rito. Nagyuyugyugan sila roon. Sobrang dami ng tao. Ayun, nagkaroon ng stampede dahil sobrang dikit-dikit na yung mga tao. So, nagkaroon na po ng cardiac arrest yung iba. Kaya ayun po naging cause ng kanilang kamatayan. Amen? So, sa mga dumalo ng Halloween party na yun. Kaya yun po ang katotohanan mga kapatid. Halloween party, nag-invite po ito ng mga evil spirit. And it brings death. Kaya hindi po ito nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga sabi nga po ng Romans 6:23, the wages of sin is death. But the good news, the gift of God, is eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen? So, pagka ang tao po ay ayaw makinig sa Diyos, talagang tinatangkilik niyang mamuhay sa kasalanan, yun po ang kahinatnan, kamatayan. Pero magandang balita naman kay Lord. Kapag tayo ay nakinig sa kanyang salita, naniwala, nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap natin si Lord as our Lord and personal Savior ng buhay natin, ang blessing po doon ay buhay na walang hanggan. Amen? So, yun po yung pang-apat na negative consequences. And then, pang-lima, so, you will not inherit or enter the kingdom of our Heavenly Father. So, yun po ang pang-limang negative consequences. Kasi sino mang tumatangkilik sa Halloween party ito o pagdiriwang ng Halloween party. So, according to 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to verse 10, ang mga gumagawa ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon na mga gawain ay hindi makakakita sa kaharian ng Panginoon. Amen? Ganon din naman ang Galatians 5:19 to 21. So, hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga ganitong uri ng kasalanan. Basahin niyo lang po ninyo po. Assignment po natin, 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, Galatians 5:19 to 21. So, ang tawag naman po dyan ay the fruit. Okay? Ang bunga ng pagsuway o mga gawa ng laman. So, ano mga gawa ng laman? So, nandiyon po yung mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, kahalayan, kasuklam-suklam na mga gawain, karimarimarim na mga gawain. So, lahat po yan karimarimarim. Imagine mo, dikit-dikit na yung mga tao roon. Wala namang katuturan yung kanilang celebration na yun. Karimarimarim nga sa paningin ng Lord. So, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong gumagawa ng ganito. Matthew 7:21, sabi roon, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sabi ni Jesus. Amen. Okay, number 6. Panghuli muna. So, pang-anim na negative consequences
in celebrating the Halloween party is you will be thrown into the lake of fire. So you will be thrown. So ibig sabihin, ihahagis. Ihahagis sa naglalagablab na apoy ang mga tao na gumagawa ng mga ganito. Revelation 21 verse 8, sabi ron, but the fearful, the unbelieving, the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Tagalog, subalit malagim ang kasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa mga suklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, celebrating the Halloween party is one of the form, o isa sa mga uri ng pagsamba. Amen? Hallelujah. So, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila'y salawa ng nagiliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen? So, yun po mga kapatid, ang 6 na negative consequences kay hinatnan sa pagdiriwang ng tinatawag na Halloween party. Okay? Now, sa ating pagkatapos, ang tanong, panghuling tanong, what will you do? Okay, ano ang ating gagawin to counter this, itong Halloween party? Anong ating gagawin para tutulan o salungatin? Okay, ang Halloween party na ito. To turn, to make God smile to your present season. So, anong natin gagawin para ito'y salungatin? At ibaling natin. Hallelujah. Baling natin ang ating para mapangiti natin. Gawin nating mapangiti. To make God smile. Mapangiti natin ang Panginoon. So, sabi nga, to your present season. Kasi itong November 1, malapit na. Ito yung kasalukuyang panahon na kung saan marami ang mga nagsiselebrate nitong Halloween party. So, anong dapat natin gawin para mapangiti natin si Lord sa mga panahong ito? Ng November 1. So, kailangan, unang-una, isipin muna natin patungkol na ito bang mga ginagawa natin ay nakalulugod. So, think about and consider or to check and balance what the Bible says. For whatever is true, yan, noble, right, pure, lovely, admirable. So, before you join to any occasion. So, ibig sabihin, bago ka sumali sa mga okasyon na ito, so, think about and consider to check and balance what the Bible says. Kung ano sinasabi ng Bible. So, whatever is true. Kung ano ang tama. So, noble, right, pure, lovely, kaibig-ibig, admirable, before you join to any occasion. So, bago ka sumali sa mga okasyon ng mga ganyan, kailangan pag-isipan mo. Yan ba'y biblical? Kalugod-lugod ba ito? Katanggap-tanggap ba ito? Kaibig-ibig ba itong sasalihan mo? So, siyempre, hindi naman kaibig-ibig yan Kasi nga, hindi nga kalugod-lugod kayo. Di wag ka nang sasali kasi hindi yan kaibig-ibig. Sabi nga sa Tagalog, Philippians 4:8, bilang magtatapos, sabi ni Pablo sa kanyang sulat na ito, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So, yun po, consider po natin. So, bago ka sumali,
ika nga mag-join sa anumang occasion, kailangan pag-isipan mo muna. Pag-aralan mo, yan ba'y ayon sa Bible? Kaya mahalaga yung tinatawag na check and balance. Amen? Pangalawa, so we must be a lights in the darkness. Culture, tradition. Culture or tradition using our lights, the gospel, Bible of Jesus Christ. Amen? So, ibig sabihin dito, we must be a lights in the darkness. Yan. So, ibig sabihin, tayo ay dapat maging ilaw sa madilim. Yan. Yung mga kulturang ganito, tuwing November 1, mga tradisyon, celebration ng Halloween party, dapat tayo yung ilaw. So, ito'y gawain ng kadiliman. Okay, pagdiriwang ng Halloween party ay gawain ng kadiliman. Kailangan tanglawan natin yung nasa dilim. Magliwanag tayo. Okay? So, yung mga taong nasa dilim na ito, hawaan natin sila ng liwanag. Ibig sabihin, share natin sila ng gospel. At sabihin natin sa kanila, mga kapatid, huwag na po nating pagpatuloy ang Halloween party. Kasi hindi yan nakakalugod sa Diyos. At nagdadala yan nag-invite yan ng mga evil spirit. At hindi lang yun, nagdadala pa ng kamatayan. So, share natin sila. So, we must be a lights in the darkness. Okay? So, yung kulturang ito ay dapat mababago na yung culture nila o tradisyon na ito, mababago na pagka nagliwanag tayo sa kanila. Kaya nga sabi ng Matthew 4:16, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Amen? So, sino magdadala ng ilaw na ito? Ikaw at ako na born again Christian. Ibig sabihin, tumanggap kay Kristo. Dahil sabi nga, ang bulag ay hindi pwedeng mag-aangkay ng bulag kapos silang mahulog sa hukay. So, sinong mag-aangkay sa mga hindi pa nakakita ng katotohanan? Yung mga anak ng Diyos. Yung mga nasa liwanag. Amen? Kaya bilang tumanggap kay Kristo, ikaw at ako ay instrumento ng Diyos upang liwanagan natin yung nasa dilim. Big sabihin, share natin sila ng mabuting balita. Patanggapin natin sila kay Jesus bilang Lord and Savior ng kanilang buhay, na si Jesus ang ilaw, si Jesus ang liwanag. Para pag tinanggap na si Jesus, maliliwanagan nilang kalang isip at hindi na nila gagawin yung gawain ng kadiliman na kagaya ng Halloween party. Amen? So, yun po, mga kapatid. Sabi sa Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. So, kailangan tayo po ay magliwanag. At pag tayo nagliliwanag, napapapurihan natin ang ating Ama sa langit. Amen? Dahil yung mabuting gawa na tinutukoy dito, ito po yung pagliligtas natin sa maraming mga hindi pa nakilala sa Panginoon. Pagsishare natin ng gospel. Pag-akay natin sa mga nasa dilim, patungo sa liwanag. Okay? Pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan po ay mabuting gawa na nais ng Diyos isagawa natin bilang mga taong nasa liwanag. Okay, pangatlo. Choose to please God and boldly expose the darkness deeds. Ano yung darkness deeds? Halloween party. Halloween into the lights. Okay? So, choose to please God and boldly expose. So, piliin natin ang Diyos. Piliin natin, mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos. At malakas ang loob natin na ito ay ipahayag o isiwalat ang mga gawaing madilim na gawain na ito o na gawain ng kadiliman, kagaya ng Halloween party na ito. Ay atin pong isiwalat ang kadilimang gawain, ang gawain ito ng kadiliman. I-expose natin sa liwanag. Ephesians 5:11 sabi ron,
Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Amen? So huwag tayong makikisama. Kaya huwag na tayo makikiparte sa mga pagdiriwang na ito ng Halloween party bilang mga anak ng Diyos. Yung mga sumasali pa dito, yung mga nakikihalubilo pa rito at nakikipagtangkilik pa dito sa Halloween party, sabihan natin sila na huwag na silang makisama sa mga gawain ito sapagkat hindi yan nakalulugod sa Diyos. At ito ay nagdadala ng kamatayan. Amen. So, ibunyag natin. Sabi nga dito, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. So, ibunyag natin ang masamang idudulot ng Halloween party ito. Ibunyag natin. Para malaman nilang katotohanan nang sa gayon, hindi na nila gagawin ang pagdiriwang na ito ng Halloween party na kagaya ng nangyari sa South Korea, Itaewon, na almost 153 ang namatay sa kanilang celebration ng Halloween party at 133 ang sugatan. Okay? So, yun po. So, nabanggit ko po kanina sa introduction, Halloween is evil. So, sa ating conclusion, inuulit ko po, Halloween is evil. Spirit in the glass is evil. Yung pagsangguni sa mga masamang espiritu, pakikipag-usap sa mga patay is evil. Yan. So, anong paalala ng Diyos sa 1 Thessalonians 5:22? Because Halloween is evil. Anong paalala ng Diyos sa atin? Stay away for every kind of evil doing. Stay away. Ano ibig sabihin ng stay away? Lumayo. Lumayo ka. Lumayo kayo. Lumayo tayong lahat sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen? So, Halloween party is evil. Pag-usap sa mga patay is evil. Spirit in the glass is evil. Amen? Hallelujah. So, and also, strive, yan, to please God. Pagsasabing strive, that means magsikap. Pagsikapan. Na malugod natin ang Panginoon. Yun ang ating pagsikapan. Ephesians 5:10 sa ating pagkatapos. Ano sabi ron? Sa mga Efeso 5:10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So, pag-aralan natin ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yung pagsali ba sa pagdiriwang ng Halloween party, kalugod-lugod sa Panginoon? Of course not. Siyempre, hindi po. Amen? So, yun po, mga magulang at mga kapatid. Stay away. Stay away for every kind of evil doing. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. And strive. Magsikap, pagsikapan to please God. Na mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Okay? So, sa ating short recap, so, ating sagutin uli ang katanungan ito. Ang ating short recap ay, what are the negative consequences of celebrating the Halloween party? So, ano ang magiging negative na kahinatnan ng pagdiriwang ng Halloween party? Okay? At what will happen if you continue follow or to walk this traditional celebration, ungodly doing, or unbiblical living? First is, He will not please you. So, ibig sabihin, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. So, take note natin yung reference natin, Romans 12 verse 1 and verse 2. Okay, and the second, it is detestable
Ibig sabihin niya detestable, that means kasuklam-suklam o karimarimarim. So it is detestable in the sight of our God. And He will take away the blessing upon you. Yun po yung pangalawa. So, kaya nga hindi ito advisable na ginagawa natin. Lalo na yung mga nakikipag-usap sa spirit and the glass at sa nakikisumasangguni sa mga espiritu ng mga namatay. Kaya nga ang patay hindi na kinakausap. Amen? Sabi ko nga nung linggo, dapat hindi ka na bumabati ng happy birthday sa mga patay. Ang happy birthday, ang pagbati ng happy birthday para sa mga buhay. Para ma-educate tayo. So sabi ko nga rin, yung celebration ng birthday ng mga patay ay hindi na po yung ginagawa. Hindi na po pinaghahandaan ang mga patay na yung kanilang birthday. Ang pinaghahandaan po ng birthday o nagsisine-celebrate ay yung mga buhay. Yun, para na-educate po tayo. Yan. Kasi malinaw po rito. Sabi niya, sino man sa inyo wag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, wag kayong manghuhula, wag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga sumasangguni o mananawas at sumasangguni sa mga espiritu ng mga namatay. Yan. Deuteronomy 18:10-13. Leviticus 19:31. Sabi ron, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay. Yan. Malinaw po yun, mga kapatid. Pangatlo, negative consequences of celebrating the Halloween party sa ating recap. You will experience God's wrath. Yan. Romans 1:18. And Exodus 34 verse 7. So, yun po yung pangatlo. Okay, pang-apat. Bakit hindi natin ito dapat i-celebrate? Nag-i-invite po ito ng mga evil spirit. And it brings death. Nabanggit ko po sa inyo yung trahedya sa South Korea. Yan. Nagkaroon sila ng Halloween party sa Itaewon. Almost 153 katao ang namatay, 133 ang sugatan. At ang cause ng kailang kamatayan is stampede, cardiac arrest, hindi na makahinga sa sobrang dami ng tao. Okay, so number 5, you will not inherit or enter the kingdom of God. 1 Corinthians chapter 6 verse 9-10, Galatians 5:19-21, and Matthew 7:21. Yun po mga referring verse po natin. And lastly, sa ating short recap is you will be thrown into the lake of fire. So, ibig sabihin, pagka tinatangkilik ito at sineselebrate ito, kasi nga ito'y karumal-dumal kay Lord, ihahagis siya. Saan? Lake of fire. Dagat-dagatang apoy. Pahayag 21 verse 8 o Revelations 21 verse 8. Yan. So, ang panghuling tanong natin sa ating short recap, what will you do to counter this, to turn, to make God smile to your present season? Okay? So, anong gagawin natin para salungatin natin itong Halloween party? At ibaling natin ng ating goal ay mapangiti natin si Lord sa kasalukuyang panahong ito ng November 1. Okay? So number 1, think about and consider to check and balance what the Bible says. For whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, before you join to any occasion. Philippians 4:8. And the second, we must be a light in the darkness. Culture, tradition, so using our lights, the Gospel Bible of Jesus Christ. Amen? Matthew 4 verse 16, Matthew 5 verse 16. And lastly, choose to please God and boldly expose the darkness deeds. Halloween in the lights. Okay? Halloween is darkness deeds.
Kaya hindi natin to dapat tangkilikin. Yan, so ang ating conclusion verse, huwag na kayong may kasama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Okay? So, again, sabi ko kanina, Halloween is evil. Pag-usap sa mga patay is evil. Or spirit in the glass is evil. So, anong dapat natin gawin? Stay away for every kind of evil doing. 1 Thessalonians 5:22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. And strive, magsikap o pagsikapan, strives to please God. Amen? Ephesians 5:18. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So, yun po yung ating topic ngayon. I hope po na may naintindihan po tayo. At napaka-importante kung kayo po may mga kamag-anak, may mga kaibigan, may mga kakilala na hindi pa nila alam ang katotohanan. Sila ay nakikisali pa sa pagdiriwang na ito ng Halloween party tuwing November 1 or October 31. So now is the time to arise. Amen? At magliwanag ka. Ibig sabihin, share mo si Jesus sa kanila, the source of light, upang sila rin po'y maliwanagan. At hindi na nila gawin ang gawain na ito ng kadiliman. Amen? So may purpose si Lord, bakit tayo na born again? May purpose si Lord, bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Bakit transfer tayo ni Lord from darkness to light? Para magsilbi tayong liwanag sa mga nasa dilim. Amen? Share natin ang gospel ni Jesus. Share natin si Jesus. The source of life, source of light. Amen? Na sa gayon ay maranasan din po nila ang kaligtasan na ito, na libre na pinamimigay ng Panginoon. Maranasan nila ang buhay na walang hanggan. Amen? So sa panahong ito ng November 1, na ika nga sinelebrate ng buong bansang Pilipinas, buong sangkatauhan, dapat ito ang panahon, opportunity, para may share natin si Jesus. Amen? Nasa gayon, yung mga taong ito na tumatangkilik pa sa mga pagdiriwang na ito ng Halloween, ay hindi na nila ulitin sa mga sunod na mga taon. Amen? Nasa gayon, hindi nila maranasan ang negative consequences in celebrating the Halloween party. Okay, so dyan lang po muna tayo magtatapos. Tayo muko at manalangin. Lord, thank you sa mga paalaala ng salita. Salamat sa pagbabahagi mo, Panginoon, ng katotohanan na ito pong pagdiriwang ng Halloween party ay hindi dapat na ito itinatangkilik dahil ito ay gawain ng kadiliman. Salamat, O Diyos, na kami pinalaya mo sa mga masamang gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus, O God. Dalangin namin, Lord, na kami mga nakakilala sa iyo ay aming ipagsabi ang katotohanan na ito, na ito hindi na dapat tinatangkilik at pinagdidiwang pa ang ganitong uri ng mga pagsamba o mga celebration sapagkat ito hindi nakalulugod sa iyo. Salamat, Lord, sa mga reminders mo, Panginoon. Gamitin niyo po kami niyong mga anak upang ipagsabi ang katotohanan na hindi na ito dapat ipinagdidiwang pa o sineselebrate pa ang mga Halloween party na ito sapagkat ito'y kasuklam-suklam sa iyong paningin at ito'y nagdadala ng kamatayan ng Diyos. Salamat po, O Diyos. Mahal mo ang buong sangkatauhan at nais mo, Panginoon, na lahat ng tao sa daigdig na ito'y makakilala sa iyo sa tunay at biblical na pagkakilala. Salamat, O Diyos, na ika'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami palayain sa lahat ng mga gawa ng kadiliman.
Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Naparito ka sa sanlibutan ito upang maghatid ng buhay, upang magligtas, Panginoon. Hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Taas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan nating maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Hesus. Tulungan niyo rin po akong magkapamuhay ayon lamang sa iyong banal na kalooban. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang mananalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kailang buhay. Dalangin ko po na lubusan kailang makilala sa malalim at Bibliang kaparanan. Pagpalaan niyo rin po, Lord, ang lahat ng mga nakinig ng salita, Panginoon. Iunat mo ang mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo rin po ang kailang mga pangailangan. Ito may spiritual, physical, financial, material, emotional. In Jesus' name. Lord, yung mga may karamdaman, pagalingin niyo rin po. Nangailangan ng financial, mag-miracle ka po. I declare financial breakthrough sa bawat isa. Nangailangan ng stable job, bigyan niyo po sila ng stable job with high salary. Git sa lahat, may panahon sila sa iyo. In Jesus' name, na ang kanilang pasok lamang ay Monday to Friday. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah, Lord. Bago kayong magtapos, Panginoon, Lord God, sa gawain mong ito, Panginoon, amin pong nais ipanalangin, special prayer for your chosen nation Israel. Sabi mo siyang salita, sino man magmahal sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Lord, nagdideklara kami ng pagpapala, protection, Panginoon, shalom, Panginoon, sa buong Israel. Ingatan niyo po ang lahat ng mga Israelites, Panginoon. Ingatan niyo po ang lahat ng mga Israeli Defense Forces, Panginoon. In Jesus' name, IDF, Panginoon. Ingatan niyo po, Diyos, hallelujah, ang iyong bayan at patuloy na magharing kapayapaan sa buong Israel. Hallelujah. Kubiran niyo po ang buong Israel na iyong banal na dugo at palibutan niyo mga warring angels ang apat na sulok ng Israel, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Panatiling bukas ang pintuan ng kalangitan sa buong Israel, O Lord. In Jesus' name. Pagpalaan niyo rin pong ekonomiya ng iyong bayan, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At dalahin ko rin po lahat ng mga Israelites, Panginoon. Kilalanin lang si Jesus bilang Misaya, Panginoon, na tagapagligtas na dumating sa sanlibutan ito. Purihin ko, Diyos, sa oras na ito. Kiniklim na po namin ang kasagutan mo sa aming mga panalangin, O Diyos. Purihin ka. We now seal all our prayers right now by the blood of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. 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 So, purihin ng Diyos. So, bago tayo magtapos, mga kapatid, ay mayroon lang po tayong maiksing announcement. So, ang ating pong announcement po, every Sunday, wag po tayong mawala sa ating Sunday Service Celebration. Doon lamang po yan sa number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Okay? So, punta po tayo ron. Nasa 3rd floor lang po tayo. Every Saturday rin po, meron tayong pananalangin po. Kaya napaka-importante po na tayo po ay nag-join din po. Okay, so yung midweek service naman po natin, every Thursday, tuloy-tuloy po yung ating midweek service sa pamagitan din po ng ating FB Live, 6:30 p.m. Okay, so yun lamang po. Purihin ng Diyos. So, salamat sa inyong pagsubaybay at time na ibinigay sa oras na ito. So, God bless everyone. Bye-bye.